Sige, tara, dagdagan natin ng mas maraming kwento at emosyon. Patuloy ang tawag mula sa kalawakan. Pagkatapos nilang magkita, hindi na naging hirap para kay Migs at Nova na magkasama tuwing linggo. Bumabiyahe si Migs papuntang obserbatoryo para samahan si Nova sa kanyang trabaho. Minsan ay nag-aabang lang siya habang sinusukat ni Nova ang liwanag ng mga bituin. Minsan naman ay nagtuturo siya kay Nova ng mga matematikong formula para mas maunawaan ang paggalaw ng mga planeta. Isang araw may dumating na alok kay Nova na magtrabaho sa ibang bansa para sa isang proyekto tungkol sa Mars. Nabigla siya at hindi alam kung paano sasabihin kay Migs isang gabi habang sila'y nakaupo sa damuhan ng bahay ni Migs at tinitingnan ang mga bituin. Sinabi niya ito: Migs, baka hindi na ako makakabalik na patagar, o baka hindi na talaga. Ulong niya habang hawak-hawak ang maliit na star-shaped ang tanda na ibinigay ni Migs sa kanya. Hindi nagsalita agad si Migs pero hinawakan niya ang kamay ni Nova. Alam mo ba, simula niya nung una kong narinig ang boses mo sa telepono, parang naramdaman ko agad na ikaw yung taong nag-uugnay sa akin sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi mahalaga kung saan ka mapunta, kahit sa ibang planeta pa ang mahalaga. Alam kong may koneksyon pa rin tayo, parang mga bituin lang yan, hindi sila mawawala kahit malayo sila. Kinabukasan, binigyan ni Migs si Nova ng isang bagong telepono, pero hindi lang basta telepono, kundi may built-in na device na makakapag-usap sila kahit saan sa mundo o kahit sa kalawakan baka pa. Sinulat din niya sa isang maliit na piraso ng papel ang kanyang paboritong equation. Ang pag-ibig ay parang grabidad, hindi mo maipaglalayo ang dalawang bagay na dapat magkasama. Nang umalis si Nova, hindi nila pinapahinto ang kanilang usapan. Tuwing gabi, tinitignan nila ang parehong bituin sa langit. Si Migs mula sa Makati at si Nova mula sa kanyang bagong trabaho isang taon matapos. Biglang tumunog ang lumang telepono ni Migs. Migs! Boses ni Nova: umuwi na ako at dalawa akong balita. Tapos na ang proyekto at gusto kong itayo natin ang sarili nating obserbatoryo dito sa Pilipinas, para sa ating mga pangarap at para sa mga susunod pang henerasyon na gustong maunawaan ang kalawakan. Ngayon, sa maliit na bahay nila sa tabi ng isang maliit na obserbatoryo, makikita mo pa rin sila tuwing gabi. Si Migs na nagbabasa ng aklat at si Nova nagtataso ng panan, nagtatang astronaut suki. Papanghawak-hawak ang kamay ni Migs habang tinitingnan ang mga bituin na nagsimula ng lahat.